Good day, ako po si Alfie Munoy, alias Ka Princess. Dating NPA dito sa Paquibato District. At sa ngayon, isa ng former rebels at sa ngayon din ay isa na pong council member ng Calinaw, Southeastern Mindanao Region. Nandito po ako ngayon sa Paquibato District kung saan po ay dito po ako noon gumalaw. Year 2014 hanggang 2019. Sige nga, ikwento mo nga, Alfie. Likod mo, di ba? Under ka kay Parago, the legendary Parago. Sige, ikwento mo nga ng county. Nasaan tayo ngayon? Dito ako ngayon sa Barangay Malabog. Sa Barangay Malabog, na kung saan dito kami noon gumalaw ng PBC 1. Ano yung PBC 1 ulit? Pulang Bagani Command 1. At yan na yan na range na yan, dyan kami noon nagmo-mobile, nagkakampo. At dyan kami naglalakad noon, nagkakampo. At dyan din kami noon nag-organize ng mga masa namin noon. At sa ngayon naman ay ang mga masa ngayon ay bumabalik na din sa ating gobyerno. So sino ang commander nyo nung panahon na yan? Ang commander po namin noon, sir, nung panahon 2014 ay si Commander Parago. Pero bago siya namatay po siya 2015 August 2015 po siya namatay doon sa Barangay Panyalom, Paquibato District. Namatay si Kaparago. Ang dahilan po ng pagkamatay ni Kaparago ay doon po sa complicated na po yung sakit niya. Na di na po niya kayang maggumalaw na nung laging palakad-lakad sa bundok. Kaya po siya, nasiparit po siya at doon na po siya nagstay sa community. Pero noon at that time, armado ka rito? Opo, sir. Pero si Alfie kasi, ang buhay niya ay hindi siya taga Davao, kundi taga Makilala siya. In fact, tiyahin niya yung isang pre-profile ko si Ate Norma Kapuyan. So, ikukwento dito, may 4 na episode siya. Ikukwento niya yung paano siya pumasok, paano siya naging activist, paano siya naging Red Fighter, and then yung pang-episode niya, yung final episode niya, ikukwento niya yung ginagawa niya ngayon bilang isang former rebel. Member siya ng Calinaw, Southeastern Mindanao. So, Fee, kwento natin yung buhay mo sa Makilala. Bago po ako naging NPA, ay naging member po ako ng underground mass organization ng Kabataan Youth. Particular po doon sa aming lugar sa Makilala, North Cotabato. Una, year of 2009 ay naging member na po ako ng organization ng Kabataan. Pagkatapos, hanggang sa nag-aaral ako at ang trabaho din namin doon sa bilang isang member ng organisasyon ng Kabataan ay sumasama ako sa mga mass movement sa particular dyan sa Kidapawan, Makilala, Kabakan, Matalam at dito din sa Davao City. Sumasama ako sa mga rally kung saan ito ay inaatas ng CPP, NPA, NDF. At nung nag-active pa ako sa sa lugar namin ay laging pinaintindi sa amin ng NPA kasi yung NPA kasi yung mama ko kasi at papa ko, yung mama ko ay isang sangay ng partido sa lokalidad. Tapos yung papa ko isang milisyang bayan ng aming komunidad. Tapos, yung NPA, laging pumupunta doon sa aming bahay. Lagi ko rin kahalubilo yung NPA mismo doon sa aming bahay. Sige na,
Ikwento mo nga, nung lumalaki ka, yung ganyan na mundo mo, ikwento mo nga yung, kahit nung bata ka pa. Nung bata pa ako, 1987 ako na anak ng aking mga magulang. Mag 7 years ako noon, ay meron na talagang NPA na pumapasok sa aming lugar. Kasi yung papa ko at mama ko, kasi masa na sila ni dating commander ng 51, si alias Cabinsar noon. Oo, sir. Alias Cabinsar noon. At ang papa ko noon at nanay ko ay tumutulong sa yung paakyat ng mga supply ng NPA doon sa bundok. Yan yung partisipasyon ng mama ko noon, kasi sinasabi ng mama ko noon, yung bata pa ako, na may mga kaibigan daw sila na nasa kabila. Pero anong naririnig mo sa legend naman ni Commander Bensar noon? Kasi ang matigas talaga dito noon, Parago at Bensar. Opo, sir. Anong naririnig mo sa mga panahon na yon? Yung naririnig ko na panahon ni Cabinsar, kasi tunog yung pangalan niya doon sa particular na makilala, Kinapawan, Magpit. Ay si Bensar daw ay isang magiting na mandirigma na commander na NPA doon sa aming lugar. Kaya nga, naging kaibigan daw siya ng aking mga magulang, kasi si Bensar daw ay humingi daw paminsan-minsan humingi ng tulong sa aking papa at sa aking mama na mag-facilitate po ng supply para sa kanilang, dun sa kanilang unit. Yun po yung partisipasyon ng magulang ko kay Bensar ng unang panahon pa po. Pero yung kasi sa mga katulad ng barangay nyo, si Bensar kasi naging bayani rin ng barangay nyo. No? Yung mga ganong panahon. May mga ganon kasi na, katulad dito, si Parago, kung saan ka kumilos. Siya ang bayani rin dito ng mga panahon na yon. Pero nung lumalaki ka, anong perception mo sa mga NPA no, na okay ba silang mga tao? Ano ba silang mga tao? Nakakatulong ba sila? O perwisyo ba sila? Ano yon? Nung panahon mo, nung lumalaki ka? Nung panahon ko na lumalaki ako, kasi yung sinasabi ng magulang ko ay mababait daw yung New People's Army. Katulad ni Cabinsar. Pero hindi ko pa kasi na-meet yung si Bensar kung totoo ba talaga na mabait. Pero yung pag-akyat ko na noon sa Kilusan ay talaga namang mababait sila, kasi tumutulong din sila kung ano yung mga problema ng masa dyan sa komunidad. Yun yung personal experience mo yun noon? Opo, sir. Kasi medyo, saan barangay ka ba sa Makilala? Barangay Batasan po, sir. So medyo loob-loob? Hindi man? Galing po ng sentro, mga 1 kilometer po, sir. Malapit lang. Parang kina Ate Norma, nasa tabi lang ng batalyon yung bahay niya. O sige, tuloy. Yun nga, sabi ng magulang ko, ang mga NPA daw ay mababait, tumutulong sa masa. Yun yung sabi ng magulang ko. At napatunayan ko din noon, nung pumasok na ako sa Kilusan, na tumutulong talaga ang NPA sa masa. So, nung magsimula ka ng mag-aktivista, parang normal na lang sa'yo yun nung nire-recruit ka na, parang normal na lang ba sa'yo na kailangan kong gawin to, gusto ko to, yung dahan-dahan ka ng papasok sa organisasyon? Yung pinaintindi ako ng NPA noon, actually nag-aaral. Tapos ang pinaintindi nila sa akin, bakit ka pa nag-aaral? Bakit ka ba mag-aaral? Yung mahirap naman tayo. Walang mapaaral yung magulang mo kasi mahirap tayo. Tapos ang sabi niya, kailangan sumapi ka na lang sa Kilusan kasi tutulungan ka namin na makapag-aral ka.
At yung sinasabi nila, hindi pa ako nag-ano doon kasi gusto ko talagang mag-aral pa kasi ako, makatapos ako ng pag-aaral ko. Tapos, dahil sa laging namamalagi yung NPA doon sa amin, si Commander Inoy yata yung palagi kong nakikita sa aming bahay noon. Ang sabi niya na sasali na daw ako sa kilusan para sila na lang daw yung tutulong sa amin para paano kami makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang sabi ng NPA. Tapos, nung nag-aaral ako, naano ko na talaga na yung problema ko talaga nung panahon na nag-aaral pa ako is yung tuition fee, no? Ng problema ko talaga. At yun, parang naano ko talaga na yung sinasabi ng NPA ay parang tama yung sinasabi nila na wala nang saysay na mag-aaral ka pa dyan kasi mahirap naman tayo. Wala namang ika-afford yung pamilya mo sa pagtustos dyan sa pag-aaral mo. So yun pala talaga yung linyada sa inyo no, ng mga kabataan na tigil mo na pag-aaral mo dahil wala namang pagtustos yung ano? Yung... Yes sir, yun yung sabi sa akin ng ano sir, yung NPA sir nga. Sabi niya sa akin, ano pa ba daw halaga na mag-aaral ako kung hindi naman daw ako nakakatulong sa masa. Mas maganda daw kung doon na lang daw sa kanila mag-aral kasi makatulong pa daw ako sa mga masa. Yun ang sabi sa akin ng NPA. Kasi nung nag-aaral ako noon sa amin, ranas ko talaga na mayroon talagang kulang para sa akin sa pamamagitan ng yung pagbabayad ng tuition fee, yung allowance na pang-araw-araw. Hirap ka rin, hirap magulang mo. Hirap yung magulang ko talaga. Dahil dun sa sinasabi ng NPA sa akin na sila na yung magbahala na magpaaral sa akin at hindi lang daw yun, mas makakatulong pa daw ako dun sa mga masa. Yun yung sabi nila. Anong edad ka noon nung sinasabihan ka noon? Ano ako noon sir? Third year high school. Mga 18 yung edad ko. Mga ganon. Yes, so paano ngayon? Paano nangyari sa desisyon mo? Pagka noon, dahil sa ranas ko talaga yung yung problema sa kakulangan ng pinansyal sa aking mga magulang, hindi ko maabot yung pangarap ko sa aking buhay na makapagtapos sir. At doon, nag-active talaga ako, sir, sa pamamagitan na naging member ako ng underground mass organization ng Kabataan Youth, particular doon sa aming barangay. Tapos, kapag merong mga malakihang mass mobilization po, sir, ay nagre-recruit po ako at nag-organize ng mga kabataan po doon sa amin para sumali po sa malawakang yung rally doon sa particular na Kidapawan City, Makilala or Davao City. Kasi ano yung mga issues noon katulad mo batang-bata 18, yes, ganyan ka, 'di ba? Pero nag-organize ka na underground yes, youth organization. Anong mga issues na sinasabi mo? Paano ka naghihikayat noon ng mga panahon? Sir, sinasabihan ko yung halimbawa sir, yung mga classmate ko doon, sir. Tapos yung ibang classmate ko, yung mga relatives ko din. At yung ibang classmate ko ay mga kaibigan ko din. Yun yung silang sinasabihan ko na sasali tayo sa rally kasi pakinggan natin yung mga lectures ng mga magle-lectures doon. Kasi maganda yung advokasya nila para sa mga kabataan. At yun sir, sinasabi ko din sa kanila na baka may maitutulong sila sa pamamagitan ng nung tuition fee natin sa kabataan at saka mga financial natin para sa mga kabataang estudyante. Yun yung pinaintindi ko sa kanila sir, sa mga classmate ko noon yung naging member pa ako ng underground mass organization sa youth. Ano big sabihin ng underground mass organization? Sige nga. Yung sir, yung baga sir,
Kasi yung NPA nagbuo niyan sir doon sa barangay namin sir. Sa ano namin, sa barangay namin. NPA mismo nagbuo ng organization na yan sir. Ang tawag po niyan sir is Home KM. Hingpit nga organisasyong masa sa kabataang makabayan po sir. Yun po yung underground mass organization po sir ng kabataan yun sa aming barangay. At naging member din po ako noon ng time na po. So tumigil ka na ng pag-aaral? Yes sir, tumigil na ako sir kasi na-discourage na ako sir kasi nga po sir kasi napasok na doon sa utak ko sir na tama yung sinasabi ng NPA na hindi ako makapagtapos ng pag-aaral kasi nga po sir, mahirap lang daw po kami sir. Hindi po daw kaya matustusan ng magulang ko yung mga pag-aaral ko sir. Lalo na pag mag-college na po daw ako sir. Yun yung sabi po sa akin ng yung NPA commander sir na lagi pong pumupunta doon sa aming bahay sir. Pagkatapos po nun sir, actually sir, nakatapos din ako ng high school, pero yung pag-college sir, hindi na po ako nagtapos kasi yung sinabi ng NPA sa akin, wag nang magtapos ng pag-aaral at mag-active ka na lang sa kilusan. Ang sabi nila sir, kami na ang bahala sa iyo makapag-aral ka at pangalawa, makatulong ka din sa mga masa. Yun yung sabi sa akin sir. Okay. So ganon, nung nag-ano ka na, full-time ka na, nag-full-time ka na sa mga trabaho mo sa kanila? Nag-full-time ako, sir, bilang isang nasa community lang ako, sir, na nagtatrabaho, sir. Sa amin, sir. Ano naman sweldo mo nun sa kanila? Wala po, sir. Yung tinatasking lang po nila sa akin, sir. Pag merong mga military operation po, sir, ay i-monitor ko lang po yung ano nila, sir, yung galawan ng sundalo, saan sila pupunta, saan sila papasok, saan sila exit. Yun po yung lagi nilang, ano sir, yung sinasabi sa akin sir, na i-monitor. At pangalawa sir, tutulong ako sir sa pagkakandak ng mga lecture sa kabataan sir. Dahil magaling ka na nun? Magaling yes, sir, ka na sa ganyan nun, mag-lecture nun? Kasi nung civilian pa ako sir, yung estudyante pa ako, nagkandak ng education yung NPA doon sa aming barangay sir, yung tinatawag nating ano sir, PADEPA sir. Pambansang Demokratikong Paaralan. Yun yung tinuturo ng NPA doon sa aming barangay sir para yun sa mga ano sir, yung mga member ng mga organisasyong masa sir sa aming community sir. At pagkatapos noon sir, kasi nakakuha na ako nun sir na yung education nila sir. At tinataskingan din nila ako sir na tutulong doon sa mga kabataan. At di lang sa kabataan, pati din yung mga kababaihan, tutulong sa kanila para magkakandak ng mga pagtuturo ng PADEPA. Yun yung naging ano mo na? Yes, sir. Na-motivated ka naman nun. Parang masaya ka naman na ginagawa mo nun. Kasi ano ka, halos katatapos mo lang maging teenager nun. Pero ano ka na rin nun? Yes, sir. Yung masaya ako nun, sir. Kasi nga, sir, yung napasok nga sa utak ko, sir, maganda yung ano nila, sir. Maganda yung programa nila sir, maganda yung advokasya nila kasi nga sir, ang sabi nga dun sir ng commander ng NPA sir ng ano sa akin ay sila daw sir ay sundalo ng ano sir, sila daw ay para sa sundalo ng mga mahihirap sir. Sila daw sir. Yun nga sir, yung nakikita ko naman sir paano sila mag approach dun sa masa, magtulong doon sa masa sir, nakikita ko man talaga yun na paano sila tumulong. Nakikita ko talaga yun sir. Kaya example mo nga, paano sila tumutulong? Halimbawa sir, for example sir, merong ano dyan sir, merong rapist doon sa aming barangay sir. Ano yan sir? Kumbaga sir, sila na ang ano yan sir, pinapatay na nila kasi nga daw sir, doon sa ano nila sir, sa batas nila sir, bawal talaga mag-rape. Pag mag-rape yung kaso mo sir, kung civilian ka, pag naka-rape ka, papatayin ka talaga ng kilusan. At pangalawa sir, tumutulong din sir yung yung NPA mag-production sa mga masa sir.
Halimbawa, sir. Production, ibig sabihin, pagsasaka. Ano? Yes, sir. Mm. Oh. Halimbawa, sir, ito yung lupain namin, sir. Mm. Pag dyan sila nakaposting, sir, ay tumutulong din sila nag-production, magtatanim ng saging, magtatanim ng mga gabi, kamuti, mga kamuting kahoy. Yun yung mga maibibigay nilang tulong dun sa mga masa, sir. Na yung masa naman, ano naman ang reaksyon nila pag ganon? Happy, sir. Simple, sir, sir, masaya sila, sir, kasi na nila, sir, na tumutulong yung NPA, sir, sa pamamagitan ng production, sir, ng masa, sir. Mm. Tapos, sir, pangatlo, sir, kasi, yan, sir, yung, ko yan, sir, experience ko talaga yan, sir, eh. At pangatlo, sir, kapag may halimbawa, sir, may mga medical problem sa community, sir. Mayroong magkakandak sila ng sir, ng tuli, sir. Yung sir, yung vaccination, bakuna, tapos operation sa mga may cyst, o ano pa ba? At saka mga ng ngipin, sir, no? Yun, sir. Magbibigay ng mga gamot sa mga masa, sir, dyan sa community. Yun yung trabaho ng NPA, sir, sa community. Na noon, yung normal na masa, na katulad mo, kung mag-recruit ka noon, medyo mas madali doon nila nakukuha yung simpatsya noon? Opo, sir, kasi nga, sir, sa tingin ng masa, sir, kasi nga nung time na yun, sir, is wala pong presensya pa talaga ng army, sir. Doon sa community, sir. Ng gobyerno, like yung mga DOH, ganyan-ganyan? Wala, sir, kasi, sir, yung community namin, sir, is basing masa talaga ng NPA, sir. Nga, hindi nila ramdam yung basic services ng government, sir, na tutulungan sila kasi nga, sir, yung NPA laging naka-position or laging nakakampo dyan sa community, sir. Na kami nang gagawa ng... sir. Kami na yung gobyerno, parang gano'n talaga. Sir, yes, sir. Kasi nga, sir, yung community na yan, sir, is guerrilla base, sir, ng CPP-NPA, sir. Kasi, yun, sir, ang talaga ng masa, sir, ang nakakatulong talaga sa kanila ay yung NPA pa talaga, sir. Yun yung lang. Sir. So, sabi ng masa, dahil ang NPA lang nakakatulong sa amin, ito na ang gobyerno namin, hindi na yung municipal government of Makilala, parang ganon. Yun, sir. Kasi, yun yung ramdam nila, sir, eh. Kasi, pag ganyan, sir, bubuuhin din man yung mga ano nila, sir. Iba't ibang organization nila, sir. Bubuuhin din yung mga organization ng mga magsasaka, sir. Parang ganon, sir. Kaya ikaw noon, madali buhay mo dahil madali mag-recruit, ganon? Na bilang, youth, anong tawag mo, youth organizer ka, di ba? Youth organizer, sir, sa aming community, sir. So, kumbaga, madali ka nakakakuha noon ng mga maniwala sa'yo, yung mga... Yes, sir. Kasi nga, sir, yung based doon sa experience namin, sir, lalo na doon sa sinabi sa akin, sir, ng NPA commander, lalo na din doon sa magulang ko, sir, na mayroong experience din sa kung paano tutulong ang NPA, paano sila makakatulong sa masa, yun din yung ginawa ko doon sa community, sir. At isa din doon, sir, sa mga kadahilanan, sir, kasi noong panahon na yun, sir, ramdam ko talaga, sir, na yung nag-aaral pa ako, sir, ramdam ko talaga yung parang wala talagang tutulong sa akin dahil mahirap lang kami. Yung hindi ko maabot yung mga pangarap ko kasi mahirap lang kami. Parang ganon yung nasa... Yun yung ano mo. So parang, pero mahirap kayo kaya hindi mo yung pangarap mo. Sir. Pero ito ngayon, pero hindi mo alam noon na hindi ka naman talaga matutulungan para makapagtapos, di ba? I mean, yes, sir. Hindi, sir. Sa atin lang, buong buhay mo, hindi ka naman, wala man kayong sweldo di ba? Opo, sir. So, ang edukasyon na ibibigay sa'yo, hindi talaga yung degree na hindi, sir. IT, na hindi, sir. Nursing, hindi ganon. Sir. Kasi,
Hindi ko pa man alam noon, sir, kasi yung nasa community pa ako, sir, nagbabase, sir. Hindi ko pa alam talaga doon sa loob kung ano talaga yung kalakaran doon sa loob. Kasi hindi pa ako nagpumasok sa NPA. Kasi nga, sige, Okay. explain mo kasi, di ba, ang organisasyon ng NPA, meron. Katulad nito, sige, sample mo nga dito, di ba, normal dito, andyan yung, Sir. parang kunyari, i-ano mo nga ito, di ba, iba yung armado, ito lang, ito, example, Sir. di ba, asan ka, di ba, may mga barangay dyan, Sir. example mo lang, ano yung, di ba, may katulad mo na organizer sa isang barangay dyan, pero yung armado, hindi ka pa talaga Yes, sir. para itong example mo, ano ganito, example, Ito, sir. Dito sa Barangay Malabog, ang level nito is home PKM. Organisasyon ng mga magsasaka na ang bumubuo ay ang NPA noon. Tapos, ako noon, kasi hindi pa ako armado talaga, nasa community pa ako nag-organize. nandito ka lang sa baba. Opo, sir. Oo. Nasa community pa ako nag-organize. Nagpapaintindi ng mga masa na dapat ang suportahan natin ay ito yung CPP, NPA, NDF kasi maganda po yung mga plano programa nila, advokasya nila. Yan. Pero nasaan yung armado? Yan, i-sample natin to. Kasi ito na, actual. Ito yun, sir. Ito yung kuta ni Parago. Nandito tayo. Ito yung ano, sir. Ito yung, halimbawa, sir, ito yung Barangay Malabog. Ang level po niyan ng organisasyon is home PKM. Organisasyon po yan ng mga masang magsasaka. Ang armado po niyan ay galing po dyan sa barangay, mga nandun po sa ang layo niya, yung NPA mismo. Doon sa, ano na yan. Pero yung nga, in-example lang natin to, pero mamaya ikukwento mo talaga. Pero nung panahon na yun, ganun ka, nandito ka lang sa baba, hindi ka pa umaakyat talaga doon sa Opo, sir. loob. Yan ang first episode Yes, sir. ni Alfie.